Kaya alam nyo, ayoko nagkakasakit ang mga bata kasi rare silang magkasakit pero seryoso talaga. Nag-worry na ako nung umabot ng 39 yung fever niya eh. Tapos, nahirapan siyang huminga. Tapos, ubo siya ng ubo. Uso daw yung ganong sakit sa mga edad ni Ijun. Ang hirap talaga pag may sakit ang anak. Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And this is a day in my life. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Madami tayong gagawin to netizens. Mukha ba akong haggard? Napuyat kami ni Ijun last night. Hindi siya nakatulog. Inuubo and nilalagnat siya. Nagpalit na kasi ng panahon dito sa South Korea. Autumn season na kaya malamig sa umaga and sa gabi. Patapos sa tanghali, mainit pa rin. Kaya yung katawan namin nag-a-adjust. Kagagaling ko lang din sa trangkaso. Hindi lang halata, no? Pero nagkasakit din ako. So, pupunta muna kami ni Ijun sa pedia para ipa-check up siya. Sobrang ano talaga. Kagabi, umiiyak siya. Sabi niya, Mommy, I'm so sick. Hindi daw siya makatulog. Tapos, since masakit yung lalamunan niya, I decided na magluto ng tinola na maraming luya. Maganda yun sa may sakit, diba? Yun yung pinapakain ng nanay ko sa amin no, nung may sakit kami, lalo na kapag namamaga yung lalamunan namin. Maganda daw kasi sa katawan yung luya. Although hindi naman kakainin ni Ijun yung luya, pero at least may luya yung tinola. Anyway, samahan niyo ako ngayong araw na to. Let's take care of everything. Meron din akong gustong i-share sa inyo to netizens. Later na. Punta muna tayo sa pedia. Diyan lang kayo to netizens. This is the OOTD. Very ajuma ba? Let's go. Maglalakad lang kami ni Ijun papunta sa clinic. Madaming pasyente, so we have to wait pa. Magpapa-IV ako ng vitamin C habang naghihintay. Nandito na rin naman ako. Okay. Pwede naman daw hindi na humika. Mabilis lang naman to. Tapos na yung IV. Heart. Ang daming pasyente. Ang tagal din naming naghintay ni Ijun. Inaantok na ako. I-check ang lungs ni Ijun. Mag-x-ray siya. I-check kung may pneumonia. Kasi sobrang taas ng fever niya last night. Good. So, may pneumonia si Ijun. Idadaan mo na sa antibiotic. And he has to take a rest for a week. Bawal siyang mapagod and pumasok sa school. Absent sa lahat. Kaya alam nyo, ayoko nagkakasakit ang mga bata kasi rare silang magkasakit pero seryoso talaga. Nag-worry na ako nung umabot ng 39 yung fever niya eh. Tapos, nahirapan siyang huminga. Tapos, ubo siya ng ubo. Nag-leave si Alex para ipagawa yung sasakyan. Kaya lang, pinapabalik siya next week. Kasi hindi na order nung sadyang ninyong part ng sasakyan na kailangan. Magluluto na ako. Ayan.
Kailangan may sabaw yung ulam ni Ajun. Masakit lalamunan niya. Gisa na ako ng sibuyas. Slice ko na din yung luya. Busy. Lagay na natin yung luya. And bawang. Lagay ko na yung chicken. Nasunog yung bawang. Maglagay tayo ng konting patis. Lagay na natin yung tubig. Para malasa, maglalagay ako ng chicken cube. Habang hinihintay kong lumambot ang chicken, mag-share lang ako sa inyo ng experience ko together with Tunetizen. Si Krishia, isang student dito sa South Korea. Nagtitake siya ng masters niya. And ang tagal ko na siyang subscribers. Nag-reach out siya na gusto niya akong ma-meet. So finally, na-meet na namin ang isa't isa. And then we were able to celebrate her birthday together. Saan? Dito sa bahay. Mag-share lang ako sa inyo. May sakit kasi si Ijun, kaya hindi kami nakalabas. So sabi ko sa kanya, sa bahay na lang kami mag-dinner. And I prepared something for her. Kasi birthday niya, nag-prepare ako ng chapche. Binili ko lang ang chapche. Hindi na ako nagluto. Pero yung ibang food, niluto ko para sa kanya. So, Krishia, happy birthday again. And thank you sa pagdalaw dito sa akin. Ikaw pa yung dumayo. Actually, galing siya sa Cheongju. Medyo malayo talaga yung distance namin. But she made time and happy din siya na nakapag-celebrate siya ng birthday together with me and hindi siya nag-iisa. Yan lang. Sa mga Tunerizens na nagdi-DM sa akin, nagre-request kung pwede akong i-meet, pasensya na kayo, hindi ko lahat nababasa right away yung mga messages nyo. Most of the time late na. And kapag available naman ako, I make time talaga para sa mga subscribers ko. Lalo na yung mga nag-visit from other countries. Pero kapag busy talaga, sorry ha. Please understand na madami din akong ginagawa sa buhay ko. And hindi ko talaga ma-accommodate lahat. Yan lang. Gentle reminder from me, Tunerizens, palagi tayong mag-ingat. Alam nyo ba, kaninang umaga, na-shave ko ang aking leg. Yan o. Accident naman. Tapos, kagabi, habang nagluluto ako, na cut din ng kutsilyo. Ayan. Nilagyan ko na ng wound patch. Tapos ngayon, ito, meron maliit. Yan o, yung medyo pula. Sumabit naman sa tinidor. Ang careless ko lately. Ano bang nangyayari sa akin? Eh, basta remind ko lang kayo, Tunerizens, na palaging mag-ingat. Tapos ako hindi nag-iingat, no? Update pala sa sasakyan. We're going to pay 470,000 won to fix yung scratch and papalitan yung pinaka-frame nung sasakyan. So, less than 500,000 won. Pwede na tayo maglagay ng sayote. Frozen yung sayote ko. Pwede na tayo maglagay ng dahon ng sili. Tikman ko yung tinola. Okay na. Pwede na ang tinola. Kain tayo. Masama talaga pakaramdam ni Adrian. Pero at least kumakain siya. Pali mo ko, ate. Meron akong nabiling spam sa Danggun. So, pipick upin ko na lang. Di ba katatapos lang ng Chuseok or nung Korean Thanksgiving, usually nagbibigay ng spam set kapag ganon as a gift. Mostly ng mga Koreans, di naman kumakain ng spam. Binibenta nila sa Danggun, discounted na. So, doon ako bumibili ng spam. Madayang pasalubong si Krish. Ito, Great Taste, Piyaya, Goldilocks, and then yung Stick O. Kain tayo ng Pulverone ng Goldilocks. Arte ng Pulverone. Pwede naman Pulveron.
Kumain na kayo? Kain tayo. Magugas na tayo ng pinagkainan. Yung mga natirang ulam, inuulit namin kainin yan. Hindi na ako kailangan magluto ng hapunan. Saing ako. Para hindi ko nagagawin mamaya. Si Ijun, very good. Hindi siya takot uminom ng gamot. Oh, ayun. Nasa background. Very good. Ang maganda dito sa Korea, pag nagdi-dispense sila ng gamot, separate na yung for morning, lunch, and dinner. Ito na. Nakalagay. Properly packed. Maraming nagtatanong sa akin and nagdi-DM, magkano daw ang binabayaran namin sa kuryente? Iba-iba, depende sa season. Kapag summer, syempre, halos everyday kaming naka-aircon, mas mataas ang bill namin. For the month of September, we paid 152,061. Kayo na ang humusga. Mura ba o mahal ang kuryente sa South Korea? For me, mura lang. Compared sa Philippines, ha? Anyway, samahan niyo ako magtapon ng basura. Ang ganda ng product ng Innisfree. Hindi pa ako nagre-retouch to netizens. O, diba ang OOTD may apron? Ganda na ng weather. Hindi ganun kainit. How are you to netizens? Kumusta yung mga may anak dyan? Walang sakit sana yung mga anak nyo. Ako, si Bunso ang may sakit. Hopefully, wala nang mahawa sa family namin. And gumaling kagad si Ijun. Okay, dito ang basurahan. Every morning, may nagpipick up ng basura. Dito ang tapunan ng food waste. Ito yung tapunan ng vinyl. Nandito din ang tapunan ng recycling materials. For clear plastic, colored plastic, can. Ito yung mga dried vinyl. Tapos, bottles. Meron ding tapunan ng fluorescent bulbs. Tapos, ito yung mga bilog naman na fluorescent. Kasi ito yung patapunan ng used batteries. Ito yung para sa mga tapunan ng lumang damit. Cortina, jacket, kumot, bags, and sapatos. Yan. Bago kami mag-pick up ng spam, maglalagay lang ako ng gamot. Masakit yung sugat, tumatama sa jeans. Nandito na ako. Ito yun. May option na for pick up or for delivery. Ang item na binili sa Dunkin'. Ako, pick up. Para wala nang delivery charge ng aking driver. Second stop. Ang tataas ng mga buildings dito sa Korea. Alam nyo ako, hindi na ako naghahangad ng apartment na mas mataas sa first or second floor. Okay na ako sa mababang floor lang. Ayan. Oh, diba? Ang purpose ng foam, para hindi hit yung katabing sasakyan. Protection yan. Oh. Done ang pagpipick up ng spam from Dunkin' Market. Parang lugi din ako dito sa pangalawa kasi medyo malayo sa lugar namin. Pero okay rin na. Let's go home now. Meron akong schedule sa nail salon. Ano kasi?
done ang aking nails. Yan. Ito yan. Nag-order ako ng porridge ni Ijun kasi masakit yung lalamunan niya. Hindi siya makakain ng solid food. Dadaanan ko na ngayon yung in-order ko na porridge. Madilim na dito sa South Korea. Mas maiksi na yung araw kesa sa gabi. Kasi autumn season na. Popular na porridge restaurant ang Honjuk. Kung may cravings kayo or gusto nyong itry yung traditional na porridge or lugaw dito sa South Korea, hanapin nyo lang ang Honjuk. Yan. Pwedeng mag-pre-order tapos pick upin na lang. Magkano yung isang tub? 13,000 won. Masarap ba? Yes, masarap naman. Pero, for me, walang tatalo sa arroz caldo natin. Iba talaga yung lasa nun. I remember, nung college ako, kami ng mga barkada ko, kakain kami sa lugawan. Anli lugaw. Nakakamiss din, no? Ang tagal ko na ding hindi nakabalik sa PUP. Ang aking sintang paaralan. Anyway, I have to go home now. Kailangan ko maghanda ng aming hapunan. See you at home, to netizens! I'll show you yung itsura ng porridge dito sa South Korea. Abalone porridge to. Ano to? So, pag bumili ka, meron ng kasamang side dishes. Radish kimchi. Hot pepper, ano to? Parang chili paste siya. Kung gusto nyo na medyo maanghang yung porridge, pwede kayong mag-mix nito. Tapos, braised beef. Hindi mawawala ang kimchi. Isang set to, yan. May kasama ng spoon and chopstick. Merong black sesame powder, pine tree seeds, yan. Tapos, ito yung pinaka-abalone yan. Anong lasa nito? Ano bang lasa niya? Lasang lugaw, pero matabang kasi yung lugaw nila dito sa Korea. Unlike sa atin, yung arroz caldo natin, malasang malasa talaga. Handaan ko lang si Ijun, to netizens. Wala sa mood magpakita sa vlog si Ijun eh. Anyway, that's it. Thank you so much to netizens sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Let's always take care of our health para iwas sakit. Alam niyo yun, mag-take kayo ng vitamins, i-maintain ang healthy lifestyle, iwas sa bisyo, para mas humaba pa ang buhay natin. So, I hope that you enjoyed watching, and if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Kakainin ko na si Tuki. Hearts!